Ayun po. Sorry. Okay, so last time natapos tayo ng propaganda movement. So, ito sabi ko nga sa inyo, ito yung mga typical discussion about Jose Rizal. So, si Rizal bilang bahagi ng kilusang propaganda, ito yung narrative niya. Okay, ito yung common narrative ni Papa J. Ang pagsulat ay naging, tawag dito, naging daan upang gisingin yung diwang makabayan ng mga Pilipino ng panahon ng Imagsikan. Ngayon, i-discuss natin ang Radical Rizal. Okay? So, ang Radical Rizal ay bahagi ng tawag dito ng disertasyon ni Dr. Floro Quebuye. So, this is a different discussion about Jose Rizal. Bakit mo sinasabi na different, ma'am? Because this is a non-traditional lecture wherein dinidiscuss ng mga historiador ano nga ba yung perspective ni Rizal bilang, hoy, wala na naman ako nakikita. Dalawang tao lang to nakikita ko sa screen ko. Rizal. Kumuha na ng almusal, ng kape. Kung kukuha ng kape, kumuha na. Dahil medyo nakakaantok tong topic natin for today's video. Sige, 5 minutes, kumuha ng kape. Kumuha ng almusal para ngumungaya habang nagle-lecture ako. Ah, hindi ko na makalimutan mag-attendance. Hmm? Saan yung attendance sheet ko? Atcha, Present po. Aklaw, Aklaw. Atcha, absent ka last time ha? November 6. Ma'am, late O, po alam mo ako. na, may oras tayo ng attendance. Aguilar, Present po, ma'am. Aiko, Present po, ma'am. Alarcon, Present po, ma'am. Altares, Present po, ma'am. Amoroto, Present po. Lourdes, Present po, miss. Barcelona, Present po, ma'am. Present po. Beduya, Beduya, Present po. Boncales, Present po, ma'am. Boral, Present po, ma'am. Briones, Present po, ma'am. Cabajes, Present po, ma'am. Kapuso, Present po, ma'am. Caranto, Present po. Cartalia, Present po, ma'am. Serdon, Present po, ma'am. Consimino, Consumino, De Jesus, Present po, ma'am. De la Cruz, Present po, ma'am. Diamante, Diamante, Nabore, Nabore. Hmm?
Wala. Inabore? Wala. Gabriel? Present po, ma'am. Garcia? Present po. Guerrero? Present po, ma'am. Abenyar? Abenyar? Naku, Present po, ma'am. ba yan? Tagal naman sumagot. La Cuadra? Present po, ma'am. Lailo? Leshas? Present po, ma'am. Legazpi? Present po, ma'am. Luanzon? Present po, ma'am. Lunas? Present po, ma'am. Maas? Present po, ma'am. Maguwad? Present Magu po. Malabuyok? Present po, ma'am. Marquez? Present po, ma'am. Medina? Medina? Wala pa rin siya. Late lang ba ito nagigising? Si Medina? O hindi na siya pumasok noong mga nakaraang linggo sa ibang klase din? Eight Wala. lang po ata. Late lang. Sige. Nebraw? Present po, ma'am. Ogmer? Present po, ma'am. Oreste? Present po. Plaza? Present po, ma'am. Red? Present po. Relator? Relator? Soon? Present po, ma'am. Tinawin? Tinawin? Present po. Chu? Present po, ma'am. Turalba? Present po. Yasonya? Present po, ma'am. Dugpaleg? Present po. Okay. Pumasok na si Aklaw? Present po. Consimino? Diamante? Inabore? Diamante Inabore? Wala. Medina? Wala din. Late din. Relator? Key? Nakakuha na ng kape? Baka kumuha sila ng kape. Mali. Ito pala. Mag-join nga pala ako dapat sa Teams. Sa nakaraang school ko po. Pasensya na po. Gumagawa ka ng sarili mong acronym. Results live works po pala baliktad. Sa'yo? Ano bang school mo? Sa Ortigas po, STI. Wala kang request. Teams 27. Bakit hindi ako naka-join? You're in a meeting.
Mag-request ka ulit. Okay po, ma'am. Tatry ko po. Ayun. Ma'am, ay. Ma'am, may request din po ako sa Teams. Hindi rin pa po ako nakapasok. Sino naman to? Gabriel po, Matthew. Bakit hindi nyo alam na may Teams? Ewan ko po, hindi po nakapasok nung nag-request send po ako. Pero alam mo may Teams. Opo. Notif. Lord. Mary Joy din, wala. Sino tong isa? Sino si Maria? Jesus. Patapos na lang yung Same SEM. situation din po. Na? Di mo alam na may MS Teams? Ay, hindi po. Alam ko na may MS Teams pero hindi po ako maka-join. Si Mary Joy din. Nakasali na po ako, ma'am. Eh, ba't kaka-add ka lang ni Lord dito? Is already a member. Okay na, kids? Nakita niyo na? Ay, bakit may keyboard dito eh? Okay, so, naklik ko na yung join, mag-start na tayo ng lecture. Ulitin ko lang ha, natapos tayo sa propaganda movement. So, itong Rizal, Radical Rizal ay bahagi ng disertasyon ni Dr. Floro Quebuyon. So, ito yung mga different perspective about Jose Rizal. Okay? Ano nga bang meron sa loob? Okay? So, sinimulan ito ni Dr. Floro Quebuyon sa pag-unawa kung ano yung pagtingin ng dalawang Filipino historian, Teodoro Agoncillo and Renato Constantino, kay Jose Rizal. Okay? So si Teodoro Agoncillo at Renato Constantino, sila yung mga Filipino historians na naging tawag dito influential or isa sa pinakamalaking like ambag sa pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So sa kanila, yung mga writings nila ay patungkol sa pag-unawa doon sa kasaysayan ng Pilipinas after ng panahon ng pananakop. Okay? So si Teodoro Agoncillo daw ay yung first to set the nationalist view of writing history or paggamit ng Filipino point of view. Ibig sabihin, ang lente na gagamitin ay yung pananaw o perspective ng mga Pilipino. So, bakit siya essential, kids, na bakit mahalaga nating tignan yung kaninong point of view yung ginagamit sa pagsulat ng kasaysayan? Because we can establish the bias. Okay, remember na noong panahon ng colonization ay yung mga sulat patungkol sa nangyayari sa Pilipinas, karamihan ay gawa ng mga colonizer. So, isa sa mga magandang halimbawa kung bakit kailangan may emphasis ng point of view sa pagsusulat ng kasaysayan ay, halimbawa, sila Andres Bonifacio, 'di ba? Sila Rizal na tumulik sa pamamahala ng mga Espanyol. Sila ay tinuturing ng mga Kastila na bandido at tulisanes. So pag sinulat sila sa narrative ng event that time, sila ay mga kalaban ng pamahalaan. Pero if the point of view ng Pilipino yung ginamit sa pagsulat ng kasaysayan, si Rizal at si Andres Bonifacio ay kikilalanin bilang mga bayaning Pilipino. So nakikita nyo, magkaiba sila ng interpretation dun sa isang event. So very essential itong paggamit ng sarili nating lente. Isa pa ang halimbawa, nung panahon ng pre-colonial, pagdating ng mga Europeo, syempre iba yung way ng pananamit natin. So halimbawa yung mga nadatnan nila ay mga half naked, hindi balot na balot, 'di ba? So sa salente nila, pag sinulat nila to ay mga barbaric, salbahe or tawag dito barbaro. Okay? Pero sa lente natin, yung ganitong uri ng pananamit ay bahagi ng kultura at paniniwala. Ito yung normal way ng pananamit. So ganito yung emphasis ng Filipino point of view. So, paano nga ba tinitignan ng mga Pilipino yung 19th century revolution, 'di ba? So, si Renato Constantino naman, sabi niya, the common thread in our history is the continuous struggle of the national
liberation. So si Constantino, ang lente niya ay pumapasok sa mga kilusang makabayan nung panahon na tayo ay sinasakop ng mga tayo ay nasa ilalim ng kolonisasyon. At tong dalawang taong to, sabi nila, yung 19th century nationalist movement daw, ang dapat na tinitignan natin ay yung Philippine Revolution or Himagsikan. So pag sinabi natin nationalist movement, makabayang pagkilos. Okay? Bakit may ano nga ba yung mga ah, makabayang pagkilos nung panahon ng kolonisasyon? Remember, this is the bahagi pa to ng colonization period natin sa mga Espanyol. Okay? Itong dalawa, ang titignan nila ay Spanish era. Okay? So, sabi ni tawag dito ni Flora Kebuyan, they're trying to answer two main questions. One is, which class bore the main brunt of the national struggle and who should be venerated as the hero of the struggle? So, kumbaga sa Mobile Legends na nilalaro nyo, sinong team yung nagbuhat? Okay, si Team 1 ba o si Team 2? At doon sa nagbuhat, sino yung MVP? Okay, so kung yung identification of the class is elite versus masa, 'di ba? Sino yung nagbuhat sa elite at sino yung nagbuhat sa masa. So ganito nila interpret or tinignan si Jose Rizal. Okay? So first, let's go with Teodoro Agoncillo. Okay? Sabi ni Teodoro Agoncillo, reform movement led to the revolution of 1896 is not based on historical facts. Ha? Paano nangyari to, ma'am? Ang turo sa amin sa high school ay dahil sa pagsusulat ni Rizal ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, nagising ang diwang makabayan ng mga Pilipino, kaya nag-akla sila sa Espanyol. Okay? If ganito yung discussion sa atin ng high school teacher natin about propaganda movement and the revolution, paki-thumbs up, ibig sabihin, kasi nung time ko, ganito na sila eh. Ibig sabihin, hindi pa rin nag-update kung paano tinuturo sorry, paano tinuturo sa high school level si Rizal. Okay? So, sabi nawala na naman. Sorry. Angelo, ba't ka tumatawa mag-isa? O yung nakahiga dyan, baka makatulog kayo Ang sarap ng tulog nyo dyan Baka mamaya diretso na yan. Okay? Sige. Nagpalit ng background pero nakaganon. Okay, so sabi ni Tidor Agoncillo, 'di ba sabi ang argument niya nga is not based on historical facts. Bakit daw? Okay? So, if i-recall nyo or magbaback notes kayo diyan, mag-check kayo ng notes nyo. Remember that one of the main purpose of the propaganda movement is to make the Philippines as a province of Spain and not for independence. Okay? It is the same reason why they were called the reformistas. Okay? Because they just want reform under the colonization of Spain. Ayaw nila ng absolute freedom. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyong asimilisasyon. Nagnanais silang gawing probinsya tayo ng Espanya para tamasain natin yung pantay na rights, okay, o karapatan sa ilalim ng pamamahalan ng mga Espanyol. Sabi dito, sila daw ay never naging anti-Spain. Okay? Sila ay anti-friar lamang. 'Di ba? Bakit? Isa sa mga emphasis nito ay yung pagsuporta ng propaganda movement sa sekularisasyon o pagnanais na ibigay sa mga paring sekular ang mga parokya. So makikita nyo na bahagi at malimit na content ng kanilang mga sinulat ay patungkol sa pamamahala ng mga praile sa Pilipinas. Bigyan nyo ako ng example ng isa sa mga diniscuss natin na tawag dito writings
na patungkol kay tawag dito sa mga praile. Sabihin niyo sa akin yung propagandista tapos ano yung kanyang sinulat. O sige, tinawin. Si Marcelo H. Del Pilar po. Yung Sige. dasalan ng tuksuhan po. Okay, dasalan at tuksohan. Kay Marcelo del Pilar. Barcelona. Kay Marcelo H. Del Pilar din po. Ang 10 kautusan ng mga praile. Okay. 'Di ba? Meron pa. Sino pa? Sino pa may mga likha o gawa patungkol sa mga praile na nabanggit natin last time? Leshas. Si ano po ata ma'am, si Jose Rizal yung ano niya, no limit hunger. No Limitangere, tsaka El Pili. Sige. Ano pa? Sino pa? Wala na? O Kapuso? Ma'am, yung kay Haina po. Kay Haina. Anong gawa ni Haina? Yung fry button. Fry button. Okay. So, ito yung mga ilan sa mga gawa. Ilan lang sila sa mga, ilan na sila binanggit natin ng mga propagandista at marami pa silang ibang likha. Okay? Sabi ni Teodoro Agoncillo, do not believe in the armed revolution and the revolution was denounced. Okay? Bakit daw yung, anong lohika ng hindi sila naniniwala sa himagsikan? Because, if magtutuloy daw ang himagsikan, itong mga tawag dito, itong mga reformista ay maapektuhan yung mga negosyo nila. Remember na sila ay mga middle class Filipino. Okay, so kapag may gera, apektado ang ekonomiya at yung ikot ng tawag dito ng nangyayari sa bansa. So sunod, dinenounce pa daw nila yung revolution. So kaya sabi ni Teodoro Agoncillo, hindi naging bahagi or hindi nagtulak ng kilusang propaganda, tawag dito, para magkaroon ng himagsikan sa Pilipinas. So, hindi daw ito totoo. Itong tinuturo sa atin sa high school ng ating mga teacher na kaya may revolusyon ay dahil sa mga propagandista. Okay? So sabi ni Teodoro Agoncillo, ito na nga yung binabanggit ko, the traditional interpretation that the reform movement led to the revolution is not valid. It's a no-no. Okay? So kung meron man tayong discussion or what, dapat malinaw sa inyo to na ang kiniklaim ni Agoncillo ay hindi nagtulak ang reform movement para magkaroon ng himagsikan. Datapwat, okay, subalit ang reform movement daw ay naging cause of delay pa. Dinelay pa nila ang himagsikan. Okay? So, anong chika ni Teodoro Agoncillo? So, again, earlier I've mentioned na they're trying to address which class and who from the class yung naging nagbuhat or naging MVP nung dalawang pagkilos or makabayang pagkilos. So, this is the nationalist movement. Okay? Para masaya, ma-identify natin at makasunod kayo sa akin. Okay? And tawag dito, si Reform daw ay mga reformist, middle class Filipino and intellectual. Again, this is the elite versus masa. Imagine niyo the concept ng mayaman versus mahirap ay noon pa man at ano to umiibabaw sa mga iba't ibang sulatin sa kasaysayan. So according to Theodore Agoncillo, dichotomy or in a simple tawag dito, meaning is difference ng dalawa, ng reform and revolution. So, yung mga reformist daw ay mga middle class Pilipino o kilala nating mga ilustrado at ang mga revolusyonaryo daw ay binubuo ng masa. So, again, question number 1, identified which o what is the class na naging ng makabayang pagkilos. Okay? So, makabayang pagkilos is reform and then revolution, which class? The middle class for reform and masa for the revolutionaries. And then Rizal,
in his La Liga Filipina, Andres Bonifacio and his Katipunan. So according to Tag Agoncillo, there was a basic antagonism between the middle class reformists and the Ilustrados and the masses. Okay? So basic antagonism. Meron daw tunggalian. Tong dalawang to. Okay? Ganyan yung explanation niya. And I think very normal interpretation to up to today, 'di ba? It's palaging the mayaman versus mahirap. Okay? So sabi ni Teodoro Agoncillo, ito daw mga ilustrados kung saan napabibilang si Rizal ay nagsisecure lang daw ng sarili nilang mga posisyon at mga sariling interes. Okay, narinig niyo ba 'to? 'Di ba ito yung ano, yung sa long table ni General Luna, kasama niya yung mga iba't iba pang mga leader. Okay, kuno ng bayan ng mga panahon na yun. But the context of Luna is during the American tawag dito, colonization, because during the Spanish colonial period, 'di ba, may mga privilege din na tinatamasa si Luna at ang kanyang pamilya because of Juan, 'di ba? Sabi ni Teodoro Agoncillo, the reformists as the bulwark of the Spanish Reactionary Party, naging kalasag pa sila proteksyon. Itong mga propagandista na to sa panahon ng tawag dito ng kolonisasyon ng Espanya. Okay? Kaya meron daw tayong hatred of the masses. May libro ba akong hatred of the masses? Parang wala akong libro nun. Pero may libro siya. Hatred of the masses. Wala akong libro na hatred of the masses. Okay? So, sabi ni Teodoro Agoncillo, ang La Liga Filipina ay parang nag-branch out lang. Okay? From the propaganda movement in Europe. Okay? Sabi niya dito, the La Liga Filipina is the study and application of reform. Okay? Ang La Liga Filipina ay isang samahang pansibiko na naitatag ni Rizal noong July 7, 1892. Okay? Nung siya ay umuwi galing sa Hong Kong. I-discuss natin to kasi nasa Hong Kong si Rizal, all this time ang alam namin nasa Europa lang siya. Pag-uwi niya sa Pilipinas, doon siya ikiniulong sa dapitan. Okay? So sabi niya, the La Liga Filipina personified the middle class Filipino because Rizal belonged to that class. So Rizal was associated to the middle class Filipino, and because of that, yung mga pagkilos niya ay tawag dito, inassociate na with them. Okay? So meron daw caste system sa loob ng La Liga Filipina. So kung nag-discuss ng isa sa high school, ito ay yung division ng mga tao sa isang grupo or sa loob ng isang lipunan, 'di ba? Sa India, pinakamataas yung Brahma at yung untouchables o yung mga alipin yung nasa ilalim ng tawag dito ng ladder or ng triangle. So ganun siya. Meron din daw division inside the La Liga, the middle class Filipino and the masses. Okay? So, si Renato Constantino naman ay in-identify niya which class. Okay? Sabi dito, Renato Constantino accept the essentialist characterization of Agoncillo. Meron siyang pagkakatulad. Okay? Meron silang may something in common sa kanilang interpretation. But Renato Constantino has a twist. Anong twist niya? Okay? So, pareho sila, the middle class Filipino and the masses. Identify which class for the nationalist movement. Si middle class daw ay mga ilustrados, the middle class Filipino, meron daw silang mga economic interest at cautious and conservative, which is almost the same with the interpretation of tawag dito, sino nga tong isa? Si Teodoro Goncillo. Okay? Si Mases naman, in the interpretation of Renato Constantino is inarticulate, in a quote, revolutionary consciousness. Pag sinabi nating inarticulate, ano yun? Ano yung inarticulate? Yes, Gabriel. Ano ma'am, hindi nila alam yung parang gusto nila. Parang ganun. Hindi nila alam yung gusto nila. Ano pa? Ano pag sinabi nating inarticulate? Legazpi.
is hindi daw po kayang express ng maayos yung nila. Talagang talagang gusto sabihin. Okay. So, sige Red, last ka na. In simple words po, hindi maliwanag. Hindi maliwanag. So, pag sinabi nating inarticulate, ito yung mga tao na, yun nga, hindi nila ma-express yung kanilang mga sarili. They have the thought, they have the idea, pero hindi nila kayang i-express. So, ano sabi dito ni Renato Constantino? Itong mga masa daw, they have the idea of the revolution, but they don't know how to start. Alam nila maghimagsik, gusto ko maghimagsik, gusto ko ipaglaban ang bayan, pero hindi daw nila alam kung saan at paano magsisimula. Dito papasok ngayon yung interpretation ni Constantino na yung European liberalism o yung concept ng pagkapantay-pantay, 'di ba? Na nakuha nila sa Europa ang naging reason kung bakit nag-start ang himagsikan. Okay? Ano to? Bakit kanina sabi mo ma'am wala? Okay? Walang kinalaman ang reform movement. Okay? Ang sinasabi ni Renato Constantino dito, because of the idea of the ideology of the Ilustrados, 'di ba? At the revolutionary consciousness of the inarticulate o yung mga masa ay naitatag daw yung katipunan. Kaya may equation dyan sa ilalim. Okay? Si Bonifacio daw na absorb niya, okay, yung liberal ideology galing sa mga taga-Europa at dahil meron siyang idea ng himagsikan, na itatag niya ang katipunan. Okay, ganito yung naging interpretation ni Renato Constantino. Okay? So, sabi ni Renato Constantino, nung dichotomize sa si Rizal, because identified na silang dalawa, number one, division again ito ng elite and ng masa. And number two, sinagot na dito ay yung sino yung bawat tawag dito, tao na kikilalanin sa bawat anta. So, si Rizal daw ay assimilationist. Okay? Self-serving at counter-revolutionary. Okay? Bakit ganito yung interpretation ni Renato Constantino about Rizal? Again, because Rizal was associated to the propaganda movement. And if you belong to that group, you have the same, tawag dito, objective. Meron kayong pare-pares kayo ng paniniwala kasi hindi ka naman mag-join sa organization na hindi kayo same ng pinaglalaban. Tama ba? Unless nagka-cloud chasing ka lang doon, 'di ba? So ganito nyo siya titignan or ganito nyo uunawain itong interpretation ni Renato Constantino. Si Bonifacio daw ay revolutionists at ipinaglalaban niya ang kalayaan ng bayan. So ito yung pag-dichotomize or pag-set ng difference ni Renato Constantino about Rizal and Bonifacio. Pero sabi pa ni Renato Constantino, Bonifacionist katipunan stopped by the reformism and collaborationist of the Ilustrados. Alam niyo ba anong nangyari kay Andres Bonifacio? So, noong May 7, 1897, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay dinala sa Mount Buntistala, Maragondon, Cavite. Okay, ni General Lazaro Macapagal. Okay, at hindi na muli pang nakababa ang magkapatid na Bonifacio. So, ito na yung pinatay. Sinasabing pinatay yung magkapatid na Bonifacio. Ano ba ang naging story ni Andres Bonifacio at ng kanyang katipunan? At bakit ganito yung naging argument ni Renato Constantino? Zoom out ko lang para makapagsulat ako. So, ang katipunan ay natatag bilang isang lihim na samahan, 'di ba? Nila Andres Bonifacio. Actually, tawag dito, yung recruit system nila dati ay very mahigpit. Okay, so halimbawa, ako si Katipunero A, magre-recruit ako ng dalawang Katipunero, si B at C, pero hindi sila dapat magkakilala. Bakit, ma'am? Okay? To avoid na tawag dito, ma-expose yung organization. So, ganun yung klase ng recruitment na ginagawa
ng mga Katipunero noon. So medyo naging mabagal yung proseso ng recruitment na to bago siya naging open to everyone. Okay? So anong meron? So, nung pinunit nila, tawag dito, nila Andres Bonifacio ang sedula, nagkaroon na ng iba't ibang chapter yung Katipunan. Okay? So, isa sa may pinakamalaking chapter ng Katipunero ay ang Cavite. At dalawa sa malaking chapter na to ay yung Magdalo at Magdiwang. Okay? Ang Magdalo ay pinamumunuan ni tawag dito, Baldomero Aguinaldo. At ang Magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez. So, anong chika nyo, ma'am? So, etong dalawang to, hindi sila nagpapadala ng reinforcement sa isa't isa nung revolusyon. Hindi sila okay. Okay? So, ayaw nilang tulungan isa't isa. Bahala kayo dyan. Maubos kayong lahat. Pero hindi ako magpapadala ng tulong. So, ngayon, itong mga concerned Katipuneros, they contact, Andres Bonifacio ng Supremo. Supremo kasi tawag nila kay Andres Bonifacio. Pwede ka bang magpunta ng Cavite? Tulungan mo naman tong mga taga-Etevac. Okay? Para magkaisa sila. So, ano nangyari? Nagpunta si Andres Bonifacio sa Cavite. So sa Cavite, nag-meeting hanggang binanggit sa meeting na, hindi naman na tayo lihim na samahan. Why don't we convert Katipunan into a revolutionary government? Buwagin na natin yung Katipunan at gawin na natin itong isang pamahalaang revolusyonaryo. So dito, papasok yung kasaysayan ng Tejeros Convention. Pamilyar na ba tayo? Okay? So sa Tejeros Convention ay maghahalal sila ng pangulo at mga gabinete. Okay? So sa naganap na Tejeros Convention, nahalal bilang presidente, okay, si Emilio Aguinaldo at si Andres Bonifacio naman ay direktor ng Interior. Okay? EB na lang. Okay? Single lang yung Andres ha. So, si Andres nahalal bilang director ng Interior at si Emilio Aguinaldo ay nahalal bilang pangulo in absentia kasi nung naganap yung halalan ay wala si Emilio Aguinaldo. So, ano nangyari? So, si Daniel Tirona ay may motion. So, sabi niya, bakit hindi natin palitan yung direktor ng interior? Kasi alam naman natin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Andres Bonifacio. Si Ginoong Andres Bonifacio at marapat nang ilagay mo sa posisyon na yan ay maalam sa batas o isang abogado. So dito nag-start yung komosyon. Kasi before the terrorist convention, before the voting blah 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 nila, sinabi dito na igagalang at irerespeto ang mapagkakasunduan. So maraming issue tong terrorist convention eh. May mga balota na may mga laman ng pangalan. Okay? May issue ng dayaan din yung Tejeros Convention. Okay? So, si Director ng Interior na si Andres Bonifacio, syempre, na-offend siya. Okay? Totoo, na-offend si Andres Bonifacio because, tawag dito, he got the lowest position sa gabinete. Pero nung nakuha niya na yon ay ganun pa yung ginawa ni Daniel Terona. So sabi ni Andres Bonifacio, null and void daw yung naganap na halalan sa Cavite noong mga panahon na to. So umalis si Andres Bonifacio. Pero yung mga naiwan dun sa hall, sabi nila, no, we should honor this event. Okay? At itatatag natin ang pamahalaang revolusyonaryo and Emilio Aguinaldo as the president of this revolutionary government. While Andres Bonifacio, naglakbay pa Cavite, ito naman alang di ko maintindihan kay Andres Bonifacio talaga. Nag-away-away na nga sila, hindi pa siya lumabas ng Cavite. So, tawag dito, nag-eat, nagkaroon ng kampo sila tawag dito Andres Bonifacio at itinatag niya yung pamahalaang militar ng Naik, okay? Sa Naik, Cavite. So, yung pamahalaang militar ng Naik, Cavite at yung revolutionary government ni Andres Bonifacio, ni Emilio Aguinaldo ay sabay na nag-i-exist. So, itong mga tao ni Emilio Aguinaldo, sabi nila, El Presidente,
Okay? Consejo de la Guerra, specifically, the Consejo de la Guerra, tell Emilio Aguinaldo na nahihirapan na tayong kalabanin ang mga Espanyol. Tapos meron pa tayong isa pang kalaban. Nag-i-exist si El Presidente. At mananatiling hindi matatag ang samahan if mag-i-exist siya. Okay? Kasi dalawa yung kikilalanin na leader ng mga tao. At the same time, kailangan din natin tignan yung anggulo na nangyari ang Terrace Convention sa Cavite. So marami sa mga voters noon ay mga Caviteño. Hindi well represented yung Terrace Convention. Kaya nga ina-argue nila na hindi dapat si Emilio Aguinaldo ang president. Kasi di naman represented lahat eh. Wala naman yung other Katipuneros from the other provinces. Most of the voters there ay mga from South. Team South sila. Wala yung mga taga-Norte. So ito yung isa sa mga tinitignan at bakit din nila kiniklaim na we should recognize Andres Bonifacio as the first president. Okay, at hindi si Emilio Aguinaldo. Okay? So sabi ng Consado de la Guerra, we need to eliminate this group. Okay? Or mananatiling hindi matatag ang pamahalaang revolusyonaryo. It is the reason why, if you're watching a historical film, and this is about Emilio Aguinaldo, palagi siyang naguhugas kamay. And it's the interpretation is always na wala akong choice but to follow the Consejo de la Guerra because this time need talaga natin i-eliminate parang need i-eliminate si Bonnie para maging as one yung movement. Okay? Ganun siya ininterpret. Nakikita nyo kaya parang marami na kasi akong version ng stories ni Aguinaldo sa mga film. It's always like that, na wala siyang choice but to follow the Consejo de la Guerra, or the other one is the Consejo de la Guerra decided sa sarili nila na sila lang yun. Hindi siya direktang inamin ni Emilio Aguinaldo. It is the same reason why it was used by Manuel L. Quezon as a black propaganda against Emilio Aguinaldo during the 1935 election. Napanood nyo na? Napanood nyo na in Quezon? Hindi pa. Kids, may buhay kayo sa labas ng kwaderno. Okay? So, ganun yung kwento niya. So, dahil dito, sa suggestion ng Consejo de la Guerra, ay tawag dito, sinuyod nila ang Maragondon kung saan nasukol yung magkapatid na Bonifacio. Okay, si Procopio at si Andres. Sugatan na si Andres. Actually, may isa pang historian na alala ko nung college ako, umattend ako ng isang conference na is claiming na bago pa dalhin sa Mount Buntistala, Maragondon, Cavite, sa pag-abot pa lang ng Consejo de la Guerra team sa Maragondon with Bonifacio, si Bonnie ay naghihingalo na. So hindi na talaga siya nakaakyat. Patay na siya nang dinala siya sa Mount Buntistala, Maragondon, Cavite. Pero again, sa history, kailangan natin ng written documents to prove our claim or para ma-revise natin yung earlier na mga nakatala. So dinakip si Procopio at dinakip si Andres Bonifacio, yung kapatid nila na si Seriaco, Andres, Procopio, at Seriaco. Okay? Si Seriaco namatay sa engkwentro. So, ang nadala na lang ay si Andres at si Procopio. Okay? So, nilitis sila sa Maragondon, Cavite. So, at the end of the day, yung paglilitis na to, tawag dito, si Andres Bonifacio ay pinagbintangan ng sitisyon, di ba? Kasi nag-i-exist ng revolutionary government at tangkang pagpatay kay Emilio Aguinaldo. Okay? Pero, sa paglilitis na to, ano na siya, may outcome na siya. Kumbaga, formality na lang to. Okay? Tawag dito, formality na lang at i-eliminate na lang yung talaga yung magkapatid na Bonifacio. Hindi lang to talagang hiring-hiring lang. Parang nangyayari sa atin sa Senate ngayon tsaka sa Congress. Hiring-hiring lang pero walang nakukulong. Dito, hiniring sila at tinapos talaga yung magkapatid na Andres at Procopio. So, ito na yung naging story. So, ano nangyari dyan? So, yun nga yung binabanggit ko sa inyo. Ng May 7, 1897, dinala ang magkapatid sa Mount Puntistala, Maragondon, Cavite at hindi na sila muli pang nakita. So, ito yung paghihinagpis naman ni Gregorio de Jesus na asawa ni Andres Bonifacio, 'di ba? Kaya siya tinakasan
ilang araw na katinoan kasi paulit-ulit at umiikot siya sa Mount Buntistala para hanapin yung magkapatid pero hindi niya na nakita. Ito si Oryang. Okay, meron din historical film ngayon si Oryang, 'di ba? Nauuso ngayon yung mga historical film. Last time may free. Anyway, so paano mo ngayon yung idudugtong sa amin, ma'am? Okay? So ito yung sinasabi ni Renata Constantino na yung reform movement kung saan napabibilang na antas Biderkas Filipino si Emilio Aguinaldo sila pa yung nag-cause para maging failed yung revolution. Bakit? 'Di ba? Nung mapatay si Andres Bonifacio, ang pamahalaang revolusyonaryo ni Emilio Aguinaldo ay sumuko at pumirma ng ceasefire. Okay? Yung biyak na bato. Familiar kayo sa biyak na bato? So noong nagkasundo sa biyak na bato, natitigil ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Espanyol at yung mga lider revolusyonaryo, sila Emilio Aguinaldo ay ipapadala sa Hong Kong. Kasi the idea is, kung wala yung mga revolutionary leader sa Pilipinas, walang himagsikan. Kaya nasa Hong Kong na sila Emilio Aguinaldo. At kung maalala nyo, sa Hong Kong pinuntahan ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo. Kaya nung pabalik siya sa Pilipinas, ay kasama na niya yung mga Amerikano. May nakaplat na sila na tawag dito na pagkilos laban sa mga Espanyol. So sabi nila, since Rizal belong to the middle class, okay, ito yung mga counter-revolutionary na para bang kasalanan nilang pinanganak silang may kaya. Ganon yung peg ni Rizal sa narrative na to. So dahil may kaya ka, kakampi ka nila. Ganon yung interpretation sa kanya. So, sabi niya, nirinata ko sa inyo, the general regard of our revolution is not as high as other would be. So, I think this is true because most of the time, the narrative of our history textbook always, tawag dito, about the reform movement and how they helped the revolution to start, 'di ba? Paano sila kumbaga sa pagbibigay ng liwanag, sila yung posporo nagsindi. Okay, ganun yung peg nila. Sabi ni Renato Constantino, Filipino misplaced veneration of Rizal. The key factor is this because tawag dito, we don't really understand the Philippine Revolution. Okay, ano lang bang alam natin sa revolusyon? Ang Katipunan. May iba pa ba kayong mga kilalang katipunero bukod do sa Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, o sila Roman Basa? Meron pa ba tayong iba pang mga kilalang revolusyonaryo? Wala, 'di ba? Kasi hindi nga sila nabibigyan ng spotlight. Ganun yung reason kung bakit sobrang wow na wow daw tayo kay Jose Rizal. Kaya may wow factor talaga si Jose because we don't see other person. Si Rizal lang talaga siya. Okay, ganun yung interpretation ni Renato Constantino. Okay, so pag tinanong ko kayo next meeting, kung tawag dito, saan tayo natapos, ito yung sasabihin nyo sa akin, ha? Okay? So, sa next meeting ay magku-quiz tayo and then mag-activity tapos tsaka tayo mag-lecture. Nakuha ba? Meron ba kayong questions or meron ba kayong gustong i-clarify? Medyo mahaba pa tong slides na to. Yes, Red. Ma'am, clarification lang po. Last time po, ma'am, sabi mo, simula kilos ang propaganda hanggang LCD lang po. Tama po ba? Or Yung kasama na? quiz. Yung quiz. Okay po, ma'am. Thank you. Separate quiz na to. Diba din? Sino pa? Wala. O, bawal malate sa Thursday, ha? Baka mawalan kayo ng quiz. So, make sure na attend tayo ng klase. Andyan na ba si Consimino? De la Cruz? Diamante? Sorry, andyan pala si Diamante at Inabore. Wala? Mandito na po sa Inabore, ma'am. Inabore? Opo, good morning po. Antok ka pa. Inabore. Consimino, wala pa din? Diamante, wala?
One. Si Medina. Nandiyan ka na, Medina? Uy, wala talaga siya. Hindi na siya pumapasok. Relator. Relator? Wala din. Sige. Okay, see you next Thursday, kids. Bye-bye. Ay, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po.